Dominant Protector. Credit to the author. 5,941-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naisip ni Gusha, "Boss, hindi mo ba alam na matako ako? Bakit mo pa ako tinatanong kung bakit?" Gayunpaman, hindi talaga siya nang ahas na sabihin ito ng malakas. Umikot lang ang mga mata niya at tumawa, "Ganito na nga, boss. Hindi mo alam, pero maraming makapangyarihang halimaw sa dagat sa paligid ng isla na ito, at lahat sila ay dumarating ng grupo-grupo. Mag-isa lang ako, kaya mahirap mag-level up sa maikling panahon. Kaya plano kong magpahinga muna sa isla bago mag-isip ng paraan para mag-level up." Sandali na tumigil si Terence bago naging seryoso. "Gusha, totoo ba ang sinabi mo? Hindi ka nagbibiro, di ba?" Napakamot ng ulo si Gusha, hindi sigurado kung ano ang tinutukoy ni Terence. Matapos itong pag-isipang mabuti, naramdaman niyang hindi siya nagbibiro, kaya tumango siya ng mariin at sinabing, "Boss, magsisinungaling ba ako sa iyo, Gusha?" "Siyempre, totoo ang lahat ng iyon." Pagkatapos, nagtanong siya may pag-aalinlangan, "Boss, aling bahagi ng pangungusap ko ang parang biro para sa iyo?" Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, nakasimangot habang malalim na nag-iisip. Naniniwala siyang hindi magsasalita ng kalokohan si Gusha, ngunit totoo nga bang napakaraming makapangyarihang halimaw sa dagat malapit sa pinakahilagang isla? Para masabi ni Gusha na ito ay makapangyarihan, dapat ito ay isang halimaw sa dagat na nasa dakilang katuparan ng profound o kahit na sa pagbubukas ng bundok, tama ba? At ng grupo-grupo. "Gusha, sabihin mo nga sa akin ng detalyado. Ilang makapangyarihang halimaw sa dagat ang nasa paligid ng pinakahilagang isla? Ano ang lakas niya?" Seryosong tiningnan ni Terence ang anino ni Gusha at nagtanong sa malalim na boses. Hindi masyadong pinag-isipan ni Gusha ang tungkol dito. Sumagot siya ng "O", at nagsimulang maalala, mahirap sabihin ang eksaktong bilang, ngunit sila ay karaniwang nasa mga grupo ng 3 hanggang 5. Kung pag-uusapan ang lakas, may isa sa maagang yugto ng bundok na nahahati sa isang grupo, at ilan sa tuktok ng huling yugto o sa dakilang bilog ng mahiwagang kaharian ng Ascension. Lumangoy na ako sa paligid ng isla at malamang ay nakakilala na ako ng 7 o 8 grupo ng mga tao na may ganitong komposisyon. Nakahinga ng maluwag si Terence. Kung ganito lang ang antas, wala nang dapat ipag-alala. Sa pinakamarami, mayroong 7 o 8 halimaw sa dagat mula sa maagang yugto ng pagbubukas ng bundok at ilang tagasunod ng tuktok ng huling yugto ng mahiwagang Ascension. Tiyak na madali silang makakayanan ng pinakahilagang isla. Kahit ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay madaling makakayanan ang pagkubkob ng mga halimaw sa dagat sa ganitong antas. Malamang ay masyado ko lang iniisip. Umiling si Terence at ngumiti, "Gusha, ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat at tingnan kung mayroon pang mas malalakas na halimaw sa dagat sa paligid ng lugar na ito sa dagat. Pagkatapos, pumunta ka sa pantalan. Hihilingin ko kay Kapitan Autaba sa sinaunang barkong pandigma na ayusin ang paglapag mo sa isla." Agad na natuwa si Gusha. "Sige, boss. Huwag kang mag-alala. Iwanan mo na ito sa akin. Walang magiging problema. Siya nga pala, iniisip ko kung may espesyal ba sa islang ito na masarap." "Teka, boss, huwag mong sabihin sa akin. Hayaan mong ako mismo ang makakaalam pagdating ko sa isla." Ha. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, nandito ang lalaking ito para maghanap ng masarap na pagkain. Pagkatapos magsalita ni Gusha ng ilang salita pa, tinapos na nila ang komunikasyon. Itinago ni Terence ang communication bead at naisip ang tanungin si Zio kung kailan siya magkakaroon ng oras para tingnan kung napakaraming halimaw sa dagat na nasa bakana ng bundok at mga yugto ng profound sa paligid ng pinakahilagang isla. Kung kamakailan lang ito lumitaw, kailangan sana nilang maging alerto kung sakaling may daluyong na dulot ng malalaking alon sa dagat na umatake sa pinakahilagang isla bago pa sila makariyak. Bagamat ang baybayin ng pinakahilagang isla ay protektado ng isang harang na naiwan mula pa noong sinaunang panahon, napakaraming taon na ang lumipas, at hindi alam kung kaya pa rin itong labanan ang atake ng maraming halimaw sa dagat. Matapos itong pag-isipan ng matagal, hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Napagtanto niyang masyado pala siyang nag-iisip.
Nabanggit niya ang tungkol sa mga halimaw sa dagat kay Zio. Kung pag-uusapan ang pagharap sa mga pag-atake ng halimaw sa dagat, ang pamilyang Lee sa dulong hilaga ay tiyak na hindi kapantay ng isang tagalabas na katulad niya. Sa halip na mag-alala sa wala, babalik siya at titingnan ang ani ngayon. Walang nakita sina Zeking, Bradley, at ang iba pa sa silangang dalampasigan, kaya bumalik na lamang sila at tumingin. Hindi natagpuan ni Zio si Terence, kaya't nag-iba siya ng direksyon. Lubos na nasakop ng banal na pandaman ni Terence ang silangang dalampasigan, kaya alam niya ang lahat ng naroon. Nasa mga unang yugto pa lang ng pagbukas ng bundok si Tita Liger, pero hindi kasing lakas ng espiritu ni Terence ang kanyang espiritu, hindi niya talaga mahahalata ang pandaman ni Terence sa espiritu. Gusto ni Terence na sumunod kina Zeking at sa iba pa para tingnan kung kaya niya silang patayin sa lugar na walang tao sa paligid. Sa kasamaang palad, hindi kalayuan si Zio at ang kanyang mga gwardya sa North Town sa tatlong lalaking ito. Kapag nagkaroon ng labanan, agad silang makakarating. Kung gagamit siya ng manifestasyon ng pulang alikabok, maaari siyang magtago mula sa mga gwardya sa North Town ng maikling panahon, ngunit ang mga galaw ni Terence ay mabubunyag sa kalaunan, at tiyak na magkakaroon ng sama ng loob si Zio. Matapos pag-isipan ito, nagpa siya si Terence na huwag muna silang paalisan. Nasa pinakahilagang isla sila, kung tutuusin, at kailangan niya silang harapin sa kalaunan. Dahil wala ng pagkakataon, hindi na ito pinilit ni Terence. Pumunta siya para makipagkita kina Zio at Shenjin, para hindi na sila mag-aksaya ng oras sa paghahanap sa kanya. Kuya Lee, ang hirap mo manghanapin ako. Sabi ni Terence habang papalapit. Narinig ni Zio at Shenjin ang boses ni Terence at laking gulat nila. Tumakbo sila palapit kasama ang mga gwardya ng hilagang battlefront. Kuya Linford, ayos ka lang ba? Sabi ni Shenjin, baka may mangyari sa iyo, pero laking gulat ko. Kung may mangyari kay Kuya Linford sa pinakahilagang isla, anong mukha kaya ang ihaharap ko, Zio, sa mundong ito? Tumakbo si Zio palapit at tiningnan ng mabuti si Terence. Nang makitang wala itong sugat, nakahinga siya ng maluwag. Nakita ni Zeking at ng dalawa pa ang grupo ni Terence at Zio mula sa malayo at naghinala sila. Nakumpirma nito ang kanilang hinala na malamang patay na sina Marlon at tiyuhin Boyet Lee. Ang tanong ay, paano ito nagawa ni Terence? Talaga bang umaasa siya sa sarili niyang lakas? Sa anumang kaso, wala na silang ibang magagawa sa sitwasyong ito. Nakatingin lang sila mula sa malayo at mabilis na umalis. Boss, nag-aalala ako na baka may mag-imbento nito, kaya humingi ako ng tulong kay Young Island Master Lee. Nahihiyang sabi ni Shenjin. Kumaway si Terence, naiintindihan ko, nag-aalala ka rin sa akin, masyado lang kitang inaabala. Kuya Linford, hindi mo na ako itinuturing na kaibigan, di ba? Maliit na bagay lang yan, hindi malaking bagay. Isa pa, responsibilidad yan ng ating pinakahilagang isla. Siya nga pala, kumusta na ang kaibigan mo? Naalala ni Zio na lumabas si Terence para hanapin si Jerry. Ngayong lumitaw na si Terence, nasaan na si Jerry? Ayos lang siya, bumalik na siya kanina, nakangiting sabi ni Terence. Nakahinga ng maluwag si Shenjin at sinabing, ayos din ba ang bahay ng alchemist? Mabuti naman. Kahanga-hanga si boss, walang nangyari agad pagkatapos niyang kumilos. 5,942. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Shenjin, boss, dahil wala nang iba pa, aalis muna ako. Gusto kong pumunta sa Wantong Chamber of Commerce para tingnan. Isang tingin lang sa kanya, at alam na ni Terence na hinahanap niya si Yvonne. Ang isang araw na pagitan ay parang 3 taon na rin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Sige, ayos lang kahit hindi ka na bumalik ngayon. Agad na nahiya si Shenjin. Pagkatapos magpaalam kay Zio, mabilis siyang umalis ng lugar. Lumingon si Terence para tingnan ang karagatan at naalala ang paglalarawan ni Gusha. Kapatid na Lee, marami bang mga halimaw sa dagat sa pinakahilagang isla? Akala ni Zio ay casual lang ang tanong ni Terence, at hindi niya ito pinansin. Ngumiti siya at sumagot, syempre maraming halimaw sa dagat, pero hindi sila masyadong malapit sa pinakahilagang isla dahil mayroon tayong mga sinaunang paghihigpit dito. Karaniwan, mas malakas ang mga halimaw sa dagat, mas mahirap para sa kanila na lapitan ang pinakahilagang isla.
Tanging mga halimaw sa dagat sa ibaba ng nascent soul stage lamang ang madaling lilito sa paligid ng pinakahilagang isla. Kumurap si Terence, hindi ito ang inilarawan ni Gusha. May problema ba talaga? Huwag kang mag-alala, kapatid na Linford. Ang ating pinakahilagang isla ay talagang isang ligtas na lugar. Sa katunayan, ang mga halimaw sa dagat na nasa ilalim ng bagong silang na soul stage ay sadyang pinapasok ng restriction. Tutal, mayroon din tayong mga cultivator na kailangang magsanay sa mga tubig sa baybayin. Dahil ang mga halimaw sa dagat na iyon ang kalaban, hindi naman masama ang epekto. Naisip ni Zio na nag-aalala si Terence tungkol sa kaligtasan ng pinakahilagang isla at natawa siya sa loob-loob. Bagamat maliit ang lugar ng pinakahilagang isla, matagal na itong nakatayo sa lugar na ito ng dagat. Paano ito magiging mapanganib? Umiling si Terence at nag-isip, kapatid na Lee, may naisip ako. Pagdating ko sa pinakahilagang isla, nakakita ako ng maraming malalakas na halimaw sa kubyera ng sinaunang barkong pandigma sa kalapit na lugar ng dagat. Lahat sila ay lumalangoy ng grupo-grupo ng 3 hanggang 5. Ang pinakamahina ay nasa tuktok ng huling yugto ng mahiwagang pag-akyat, at ang pinakamalakas ay nasa unang yugto ng pagbuka ng bundok. Nakakita na ako ng kahit 4 o 5 grupo ng halimaw sa ganitong paraan, ngunit ang pinakahilagang isla ay makapangyarihan, kaya hindi ko ito masyadong pinansin. Pakiramdam ko ay may mali. Siyempre, hindi maaaring sabihin ni Terence kay Zio ang tungkol kay Gusha. Ang tanging dahilan lang niya ay nakita niya ito sa kubyerta. Ano man ang mangyari, ipinadala ang impormasyong ito kay Zio, at wala nang pakialam si Terence sa gagawin niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zio nang marinig ito. Hindi niya pagdududahan ang mga sinabi ni Terence, ngunit ang ganitong bagay ay lubos na nagpabago sa kanyang pangunawa, kaya hindi niya alam kung paano magre-react. Napakaraming makapangyarihang halimaw sa dagat malapit sa pinakahilagang isla, at sila ay nasa isang organisadong operasyon. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Isang pangkalahatang pag-atake sa pinakahilagang isla. Kuya Linford, salamat sa paalala mo. Pasensya na, kailangan ko pang magayos ng isang tao para kumpirmahin agad ang balitang ito, kaya ang tanging magagawa ko na lang ay ang magpaalam. Hindi na kasing kalmado ng dati ang ekspresyon ni Zio. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao nang may kaunting pag-aalala at nagmamadaling umalis kasama ang mga gwardya ng North Battlefront. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay sa likod ni Zio bilang tugon sa pagbati. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umasa na totoo o mali ang balita ni Gusha. Kung totoo ito, nasa panganib ang Tule Island, ngunit kung mali ito, bibiguin niya si Zio. Naghihintay si Jerry kay Terence nang bumalik ito sa Five Elements Chamber of Commerce. Agad niyang binati si Terence, Lil Bro Linford, nakabalik ka na. Kuya Jerry, bakit hindi ka pa bumalik at magpahinga? Pinigilan ni Terence ang kanyang iniisip at binati si Jonas nang may ngiti. Ngumiti si Jonas. Natakot ang nakatatandang kapatid na baka mag-alala kami, kaya pumunta siya para ipaalam sa amin na ligtas siya. Sabi niya babalik kayo maya-maya. Hindi ko inaasahan na ganito kaga ang pagdating ninyo. Tumingin siya sa likuran ni Terence at wala siyang nakitang ibang tao, kaya nagpatuloy siya, hindi ka ba nahanap ni Shenjin? Akala ko babalik siya kasama mo. Nahanap niya ako, bahagyang ngumiti si Terence, pero nang makitang maayos ako, dali-dali niyang hinanap si Miss Sinclair. Tumawa ng malakas sina Jonas at Jerry at bumaantong hininga patungkol sa kung gaano kabuti ang mga kabataan. Tumayo si Terence sa bakuran at nakipagkwentuhan sa dalawa ng ilang sandali. Iniisip pa rin niya si Gusha, kaya sinabi niyang gusto niyang manatili sa sinaunang barkong pandigma ng isang gabi bago magpaalam. Walang nakitang mali sina Jonas at Jerry. Mabuti ang pakikitungo ni Terence kay Mike, at isa rin itong honorary vice captain. Normal lang sa kanya ang magpalipis ng gabi doon. Pumunta si Terence sa sinaunang barkong pandigma at natagpuan si Mike sa tulay. Nakaingin siya sa mga nagbabantay na nasa lumang barkong pandigma ng may seryosong mukha. Kapatid na Mike, anong tinitingnan mo? Tanong ni Terence habang naglalakad palapit kay Mike, inilabas ang ulo para tingnan ang pangkat ng mga nagbabantay. Bilang honorary vice captain ng sinaunang barko, walang masama doon. Humarap si Mike kay Terence at tumango, nandito na si Brother Linford.
Hindi naging mapayapa ang dagat sa paligid ng pinakahilagang isla sa nakalipas na 2 araw, kaya wala akong oras para dumalo sa subasta. Buong araw kong tinitingnan ang mga surveillance array na ito. Sigurado na ngayon si Terence na ang impormasyon ni Gusha ay lubos na totoo. Maging si Mike ay nakaramdam na may malinaw kung gaano kalapit ang mga halimaw sa dagat sa pinakahilagang isla. Kapatid na Mike, limitado lang ang sakop ng surveillance array ng barko. Ano ang nakikita mo? Nalilitong tanong ni Terence. Kung may mga halimaw sa dagat sa surveillance formation, ibig sabihin ay nasakop na ang pantalan. Umiling si Mike at tumawa. Mabuti na lang at wala silang nakikita. Natatakot lang ako na baka may makita sila. May mga tao sa itaas na nagbabantay sa kanila araw at gabi. Kung may kakaiba sa malayo, ipapaalam muna nila sa akin. Hanggat hindi ito bigla ang pag-atake mula sa dagat, dapat itong labanan ng aking flota. Ganoon ba kaseryoso ang sitwasyon? Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Terence. Ang desisyon ni Mike na magtayo ng ganitong uri ng seguridad ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kapatid na Mike, ano ang nakita mo? Tumawa ng mapait si Mike. Hindi ko masabi kung ano ang eksaktong nakita ko, pero malabo kong nakikita ang ilang makapangyarihang nilalang na lumilitaw sa malayo, at marami-rami sila. Kapatid na Linford, alam mo na noong magkasama tayong humarap sa daluyong ng mga halimaw sa dagat noong nakaraan, kung hindi dahil sa iyo na kumokontrol sa formasayon ng Starfall at naitaboy ang sorpresang atake ng mga dragon sa dagat, maaaring matagal nang nawasak ang aking barkong pandigma. Kaya naman napakasensitibo ko sa pagtitipon ng mga halimaw sa dagat. Medyo natatakot pa rin si Terence nang maisip niya ang tungkol sa pag-agos ng mga halimaw sa dagat. Kung hindi dahil sa bagay na iyon, hindi niya makontrol ang formasayon ng Starfall, at malamang kinain na siya ni Dragon na parang merienda. Posible kayang si Dragon na naman ang nasa likod nito. Kapatid na Tian, ipinaalam mo ba sa pamilya Lee ang tungkol sa dulong hilaga? Tutal, teritoryo nila ito. Kung may anumang sitwasyon, mas mabuting hayaan na lang nila itong hawakan. Nabanggit na ito ni Terence kay Zio, ngunit ang babala ni Mike ang mas mahalaga. 5,943. Sa kasamaang palad, umiling si Mike. Hindi. Tutal, hindi pa rin malinaw ang sitwasyon. Kung padalos-dalos natin itong sasabihin sa pamilyang Lee sa dulong hilaga, masasaktan natin sila. Pero may hiniling ako sa isang tao na ipaalala sa mga tao sa hilagang garrison na responsable sa pagsubaybay sa kalapit na dagat. Kung may makita silang kahit ano, dapat nilang ipaalam agad sa pamilyang Lee. Mas nararapat na ako ang magsabi sa kanila. Pinag-isipang mabuti ni Brother Mike ang mga bagay-bagay. Mas makakabuti nga ito. Gayunpaman, sa palagay ko ay wala pang natuklasan ang hilagang garrison, dahil ngayon lang, wala pang natanggap na balita si Zio. Bumantong hininga si Terence. Matagal nang payapa ang pinakahilagang isla, at ang hilagang garrison ay kumalma na. Kahit ang isang panauhing hukbo tulad ni Mike ay may natuklasan at binalaan na sila 2 araw na ang nakalipas. Gayunpaman, wala pa silang nagagawang progreso hanggang ngayon. Magana parusa na lang ang sabihing patay na sila. Lil Bro Linford, mukhang alam mo rin pala ito. Gulat na tanong ni Mike. Napansin mo rin ba? Tama, kung hindi dahil dyan, hindi mo sana ako hahanapin ngayon. Hindi ito itinanggi ni Terence at tumango, medyo alam ko naman. Kapatid na Mike, natatandaan mo pa ba na tinulungan ko ang isang dragon na ahas sa dagat na talunin ang kalaban nito habang papunta tayo rito? May ganoong bagay. Tumango si Mike at gulat na tumingin kay Terence, sinabi ba sa iyo ng dragon na ahas dagat na ito ang tungkol dito? Pero hindi iyon tama. Kahit gusto niya pang sabihin sa iyo, hindi kanya maaaring padalhan ng mensahe, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Terence, sa totoo lang, ang dragon na ahas sa dagat na iyon ang aking espiritong halimaw. May paraan ako para kontaken siya. Pumunta ako rito ngayon para hilingin kay Kuya Mike na gumawa ng pagkakakilanlan para sa lalaking ito para makapunta siya sa pampang at makapaglakad-lakad. Huwag kang mag-alala, kayanan niyang magbagong anyo bilang tao. Walang magiging problema. Nagulat si Mike at hindi niya maintindihan ang sinabi ni Terence. Isang ahas dagat na dragon ang kanyang espiritong halimaw. Ito ay isang maharlikang pamilya ng dagat, isa na maaaring maging Panginoon ng dagat sa hinaharap.
Nagawa silang kupkupin ni Terence, nakakagulat ito. Kuya Linford, matagal ko nang alam na hindi ka ordinaryong tao, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pala kasutil. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Mike at sinabing, sa isang kapatid na katulad mo, napakalaki ng pressure sa nakatatandang kapatid. Hahaha. Tumawa si Mike at saka seryosong sinabi, maliit na bagay lang ang sinabi mo. Tutulungan ko siyang lutisin ito mamaya. Dahil may tiyak na mapagkukunan ng impormasyon, mukhang kailangan kong ipaalam sa pamilya Lee ang tungkol sa dulong hilaga. Bagamat teritoryo nila ito, hindi tayo maaaring lumayo rito. Ang pinakamahusay na paraan ay ang unang kumilos. Akala ni Terence ay totoo iyon. Tama. Kung talagang maglulunsad ng nakakagulat na pag-atake ang mga halimaw sa dagat, ang unang pag-atake ang tanging pagkakataon natin. Nabanggit ko na ito kay Zio ngayon lang. Sa tingin ko ay kikilos ang pamilya Lee sa lalong madaling panahon. Tumigil sandali si Terence bago ngumiti. Pinag-uusapan lang namin si Zio, at lumapit siya. Mukhang alam din ng pamilya Lee na ang sinaunang barkong pandigma ng kapatid na Mike ang pinakamakapangyarihang kuta ng digmaan, kaya pumunta sila para pag-usapan ito sa iyo. Tumingin si Mike kay Zio, na papalapit sa sinaunang barkong pandigma sa pamamagitan ng hanay ng mga tagapagbantay, at tumawa. Iyon na ang pinakamabuti, hindi ko na kailangang maglakbay pa. Kuya Linford, maayos ang paningin mo, nakita mo na ang gilid ng silid. Bahagyang ngumiti si Terence, ngunit hindi niya ipinaliwanag na nakita niya si Zio gamit ang kanyang banal na pandama at hindi sa pamamagitan ng hanay ng mga nagbabantay. Nakatutok ang atensyon ni Brother Mike sa ibabaw ng dagat, kaya hindi niya pinansin ang daungan. Tumalikod si Terence at lumabas pagkatapos ng isang casual na pangungusap. Pupuntahan ko siya at sasalubungin. Brother Mike, maaari ka nang maghintay dito. Mabuti rin yan, kung gayon ay iiwan ko na ito sa iyo, Lil Bro Linford. Hindi tumayo si Mike sa seremonya. Si Terence ang honorary vice captain ng sinaunang barkong pandigma. Nararapat lang para sa kanya na tanggapin si Zio sa kanyang ngalan. Kung sasakay si Zayden sa barko, kailangan niya itong personal na tanggapin. Maya-maya, dumating sina Terence at Zio sa tulay. Hindi nagmataas si Mike at naghintay sa pintuan, nakangiti, maligayang pagdating, Young Island Master Lee. Pasensya na sa hindi ko pagtanggap sa iyo. Magalang na ikinuyom ni Zio ang kanyang mga kamao at sinabing, bati ni Zio kay Kapitan Mike. Sa pagkakataong ito, naglakas loob akong sumakay sa barko dahil mayroon akong mapangahas na kahilingan. Umaasa ako na magagawa ni Kapitan Mike ang kanyang makakaya upang makatulong. Inimbitahan ni Mike si Zio na umupo sa gilid, saka sinabing, diretso na tayo sa punto. May ilang bakas ng abnormal na aktibidad ng mga high-level sea beast na lumitaw sa ligtas na lugar ng pinakahilagang isla. Ang bagay na ito ay maaaring malaki o maliit. Ano ang gusto mong gawin ko? Tumango si Zio at sinabing, tunay ngang prangka si Kapitan Mike. Nais kong pasalamatan ka sa iyong paalala sa North Garrison. Sayang at wala tayong nakitang mga walang kwentang bagay na iyon. Sa makatuwid, hindi tayo maaasahan sa mga taong ito. Ngayon, narito ako sa ngalan ng pamilyang Lee ng Dulong Hilaga upang hilingin kay Kapitan Mike na pamunuan ang inyong sinaunang barkong pandigma at magpatrolya sa paligid ng Dulong Hilagang Isla gamit ang ating mga barkong pandigma ng ilang beses upang makita kung ano ang nangyayari. Kapag nakakita tayo ng anumang halimaw sa dagat na bumubukas ang bundok at mga yugto ng profound na pumapasok sa ligtas na lugar, agad natin silang lilipulin. Ano sa palagay mo, Kapitan Mike? Pagkatapos ng kaunting paghinto, idinagdag ni Zio, syempre, lahat ng pagkonsumo at gastusin ng sinaunang barkong pandigma ay sasagutin ng pamilyang Lee ng Dulong Hilaga. Hindi dapat pasanin ni Kapitan Mike ang responsibilidad na ito. Sa madaling salita, gustong upahan ng pamilya Lee ang sinaunang barkong pandigma ni Mike para magpatrolya at linisin ang isla, ngunit sa mas magandang paraan, hiniling nila sa kanya na tumulong sa pagbabayad ng mga gastos at pagkalugi, na sapat na para ipakita ang mukha ni Mike. Pareho ang intensyon ni Mike noon pa man, at nagkasundo agad sila nang makita nila ito. Mabilis silang pumasok sa aktwal na yugto ng negosasyon, at si Terence, bilang isang taong napagkasundoan ng magkabilang panig, ay natural na sumali rin. Dahil sa katapatan ng lahat sa kanilang pakikipagtulungan, hindi nagtagal at natapos ang negosasyon.
Agad na tinipon ni Mike ang mga tripulante at naghanda para sa pag-alis ng sinaunang barkong pandigma. Nagbigay din ng utos si Zio sa 3 barkong pandigma sa pinakahilagang isla na umalis muna sa daungan at hintayin ang sinaunang barkong pandigma na manguna sa pagpapatrolya sa paligid ng isla. Hindi bumaba ng barko si Terence at sumunod. Kung magiging maayos ang lahat, hindi magtatagal ang pag-ikot niya sa isla. Makakapag-ikot siya ng 4 hanggang 5 beses bago magbukang liwayway, at hindi niya mawawala ang 3 araw ng subasta. Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang nakatingin sa dagat sa monitor. Kapatid na Mike, paano kung makita ng mga halimaw sa dagat ang ating mga barkong pandigma at agad na umatras sa malalim na dagat? Hindi ba't mas mabuting umatras sa malalim na dagat? Maingat sila. Walang pakialam na tawa ni Mike. Kung hindi niya kailangang lumaban, ayaw niyang sayangin ang kanyang mga mapagkukunan sa pagpatay sa mga halimaw sa dagat. Hindi maaaring patayin ng sabay-sabay ang mga bagay na iyon, at wala nang matitira pang mahalagang bagay pagkatapos paputukin ang mga kanya ng barko. Sa anumang kaso, ang kabayaran kay Zio ay nakatakda. Kahit na hindi siya magpaputok ng kahit isang putok, ganoon pa rin ang halaga nito. 5,944. Umiling si Terence, ang ibig kong sabihin ay, kung alam ng mga halimaw sa dagat kung paano umatras ng mag-isa, baka may tao talaga sa likod nito. Kung hindi, tiyak na susubukan ng ilan sa mga halimaw sa dagat na ito na atakihin ang flota at tatakbo lamang palayo kapag napagtanto nilang hindi sila mananalo. Baka hindi man lang sila tumakbo papunta sa malalim na dagat. Baka tumakbo lang sila paikot-ikot kasama ang flota. Bahagyang natigilan si Mike. Kumunot ang noo niya at sinabing, Kuya Linford, tama ka. Kung ganoon nga, mas magiging abala ito. Gayunpaman, ang karunungan ng mga halimaw sa dagat na ito ay hindi mas malala kaysa sa mga matandang tusong iyon. Kung 1 o 2 lang sila, hindi sila magkukusa na pukawin tayo. Posible na umikot sila ng paikot. Kahit ano paman, lumabas tayo at tingnan natin. Kung hindi natin malulutas ang problema ng mga halimaw sa dagat, hindi tayo makakapagpahinga kahit na sumali pa tayo sa subasta. Nakangiting sabi ni Terence. Iniisip niya kung dapat ba niyang kontakin si Gusha at hilingin dito na bigyang pansin ang mga galaw ng mga halimaw sa dagat. Matapos maglayag palabas ng pantalan ang sinaunang barkong pandigma, agad nitong nakasalubong ang 3 katamtamang laki ng barkong pandigma na naghihintay na sa paligid. Hinarap nila ang hangin at alon at sinimulan ang kanilang pagpapatrolya sa paligid ng isla. Gaya ng inaasahan, hindi aktibong pinukaw ng mga halimaw sa dagat ang flota. Agad silang lumingon at iniwasan ang mga ito nang makita sila mula sa malayo. Ang ilan ay tumakas patungo sa malalim na dagat sa labas, habang ang ilan ay bumilis upang makatakas. Talagang naglalaro sila ng bilog kasama ang flota. Hindi sigurado sina Terence at Mike kung isa ba itong planadong operasyon o nagkataon lang. Tumingin siya sa sangkatlo ng bilog ng isla at bumaling kay Mike, kapatid na Mike, hayaan ninyong lumiko ang 3 barkong pandigma sa likuran natin at sumulong sa kabilang direksyon. Kumislap ang mga mata ni Mike at tumawa, iyon mismo ang gusto ko. Si nakababatang kapatid na si Linford ay talagang isang lalaking angkop sa pakikipagsapalaran sa dagat. Sayang naman at wala ka sa kuya na ito. Bahagyang ngumiti si Terence. Siguro may pagkakataon sa hinaharap. Kapatid na Mike, dapat mo munang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng iyong flota. Sino ang nakakaalam, balang araw ay baka ako na ang tunay na kapitan ng iyong flota. Hahaha, ayos lang yan. Hihintayin ng kuya mong ito ang pagdating mo. Tumawa ng malakas si Mike, saka tumalikod at nagutos, utusan ninyo ang mga barkong pandigma sa pinakahilagang isla na tumalikod at sumulong mula sa kabilang panig. Magsasagawa tayo ng magkasanib na pag-atake at papatayin ang lahat ng mga halimaw sa dagat na ayaw umalis sa lugar na ito ng dagat. Oo. Agad na tumakbo palabas ang tripulante na namamahala sa pagpapasa ng utos at nagpadala ng mga utos sa flote sa likuran. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila na umikot sa ganitong distansya. Ang distansyang narating nila ay isang bakanting lugar ng mga halimaw sa dagat. Hindi madali para sa mga halimaw sa dagat na tumakas patungo sa malalim na dagat na bumalik.
Tutal, ang paghihigpit sa pinakahilagang isla ay medyo maaapektuhan pa rin. Sa makatuwid, hindi bababa sa 1/3 ng distansya sa pagitan ng tatlong katamtamang laki ng mga barkong pandigma ay hindi makakasalubong ng anumang halimaw sa dagat. Pagkatapos nilang umalis sa tatlong katamtamang laki ng mga barkong pandigma, tataas ang bilis ng sinaunang barkong pandigma, at ang kahusayan sa paghabol sa mga halimaw sa dagat ay agad na magiging malinaw. Kapag tumawid ang tatlong barkong pandigma sa panimulang linya, kayang tapusin ng sinaunang barkong pandigma ang halos 3/4 ng natitirang 2/3 ng paglalakbay. Ang huling bahagi ng paglalakbay ay ang distansyang kailangang tahakin ng tatlong katamtamang laki ng barkong pandigma at ng sinaunang barkong pandigma. Hanggat hindi nakakatakas ang mga halimaw sa dagat patungo sa malalim na dagat, sila ay wawasakin ng mga kanya ng mga barkong pandigma. Sa panahong iyon, matutukoy na nila kung may anumang plano ang mga halimaw sa dagat. Pagkatapos umalis ng tatlong barko, sinabi ni Terence kay Mike na hinahanap niya si Gusha. Pumunta siyang mag-isa sa kubyerta at inilatag ang kanyang espiritu, hinahanap si Gusha. Ipinapahiwatig ng communication bead na malapit lang si Gusha, at nahulaan ni Terence na mahahanap niya ang kanyang posisyon. Gaya ng inaasahan, ang lalaking ito ay nagtatago sa malalim na tubig sa ilalim ng sinaunang battleship. Hindi niya alam kung paano siya nakalusot sa surveillance formation, ngunit sa ganoong kalayuan, kung matuklasan siya ng mga tao sa barko, tiyak na babarilan nila siya ng walang pag-aalinlangan. Gusha, bilasan mo at umakyat ka. Ginamit ni Terence ang kanyang chi para balutin ang communication bead at ilagay ito sa tubig. Ibinalik niya ito pagkatapos sumigaw. Matapos marinig ni Gusha ang tawag ni Terence, hindi siya nagsalita at agad na lumipad sa langit. Siyempre, nang makababa siya sa tubig, naganyong tao siya. Ang kanyang mga damit ay casual pa rin, walang ni isang patak ng tubig. Ang mga ito ay napreserba sa perpektong kondisyon. Matapos batiin si Mike, natural lang na hindi aatakihin ng mga tao sa barko si Gusha. Gayunpaman, kahit na gawin nila iyon, wala nang pakialam si Gusha. Bukod sa pormasayo ng Starfall, kaya pa rin ni Gusha natamaan ng 1 o 2 kanyan mula sa iba pang mga kanyan. Dahil kasama si Terence sa barko, sayang ang kanyang honorary vice captain status kung hindi niya sila mapahinto pagkatapos ng 1 o 2 tama. Boss! Sa wakas ay makakasama na ulit kita. Namiss kita ng sobra. Sumugod si Gusha kay Terence ng may eksaheradong ekspresyon, ngunit nakaiwas si Terence ng magaan. Huwag mo akong bigyan yan. Gusto mo bang mamatay sa pagkain? Walang pidgel na ibinunyag ni Terence ang iniisip ni Gusha. Ang mata ko na ito ay nakatuon sa pagkain, at ang natitirang 20% ay sa magagandang damit at pambubugbog sa mga tao. Hindi nakipagtalo si Gusha at tumawa ng malakas, si boss ang mas nakakakilala sa akin. May masarap bang pagkain sa barkong ito? Nagugutom na ako, kain muna ako. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa lalaking ito at direktang nagtanong, kumusta na ang sinabi ko sa iyo? May bago ba kayong sitwasyon? Hindi naglakas loob si Gusha na mag-atubili sa pagbanggit ng mga seryosong bagay. Mabilis siyang umiling at sinabing, boss, wala akong nakitang bagong sitwasyon. Wala nang mas malalakas na halimaw sa dagat sa malapit. Pagkatapos lumabas ang barkong pandigma mo, kalahati ng mga orihinal ay tumakas din. Ngayon, mas kaunti na ang mga halimaw sa dagat malapit sa pinakahilagang isla. Kumunat ang noo ni Terence, paano nakarating ang mga halimaw sa dagat na ito? Ikaw ang hari ng mga halimaw sa dagat, wala ka bang narinig? Pagkatapos ng kaunting paghinto, biglang naalala ni Terence na si Gusha ay nasa tugatog din ng Mystic Ascension. Dapat sana ay may epekto sa kanya ang mga paghihigpit ng pinakahilagang isla, ngunit bakit tila hindi man lang naapektuhan ang lalaking ito? Gusha, wala ka bang nararamdamang masama habang papalapit ka sa pinakahilagang isla? Tanong ni Terence na may pagtataka. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang lugar ng restriction, ngunit malapit na si Gusha sa baybayin. Siguradong nasa loob siya ng saklaw. Nag-isip sandali si Gusha bago tumango, sa palagay ko nga.
Habang papalapit ako sa pinakahilagang isla, tila lalong humihina ang aking lakas. Pakiramdam ko ay hindi ako makakalapit kapag 100 milyang layo ko mula sa pinakahilagang isla, ngunit sino ako? Ako si Gusha mula sa maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Madali kong nalagpasan ang hadlang na iyon at nakarating sa pinakahilagang isla para hanapin ka, boss. 5,945. Automatikong sinala ni Terence ang mga kalokohan at nahuli ang mga pangunahing punto. Ang paghihigpit ng dulong hilagang isla sa mga halimaw sa dagat na higit sa nascent soul ay dapat nasa loob ng 100 milya mula sa baybayin, at habang papalapit ang isa sa isla, mas malakas ang paghihigpit. Bukod doon, pinaghihinalaan ni Terence na ang problema sa mga paghihigpit sa pinakahilagang isla ay sanhi ni Gusha, ang dragon ng dagat. Dahil sa tibay ng kanyang pisikal na katawan at sa nakakatakot na lakas na kanyang natamo pagkatapos ng kanyang mutisayon, ang mga ordinaryong halimaw sa dagat sa simula o gitnang yugto ng pagkahati ng bundok ay maaaring hindi maihahambing sa kanya. Gayunpaman, ang paghihigpit sa kanya ay nasa yugto pa rin ng profound. Sa makatuwid, mas madali para sa taong ito na malampasan ang pinakadulong paghihigpit. Mabuti na lang at hindi pa rin nalusutin ni Gusha ang prohibition defense sa baybayin ng pinakahilagang isla. Kung hindi, ang restriction sa mga halimaw sa dagat ay halos magiging zero. Gusha, gaano ka nakatagal sa tubig malapit sa pinakahilagang isla? Tanong ni Terence, nalilitong tanong. Naisip niyang hindi iyon ang tamang itanong, kaya nagpatuloy siya. O natuklasan mo ba ang mga kapangyarihang halimaw sa dagat ng grupo-grupo noong dumating ka sa kalapit na lugar ng dagat, o natuklasan mo ba sila kalaunan? Napakamot ng ulo si Gusha. Hindi niya masyadong maintindihan ang ibig sabihin ng tanong ng kanyang amo, pero hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumagot ng tapat, kaka-rating ko lang 2 araw ang nakalipas. Boss, alam mo naman na kailangan ng kaunting panahon para matuno ng mga yan, kaya dapat mauna na sa akin ang mga yan. Kahit hindi ganoon karami noong una, nakita ko naman sila sa malapit na ako sa pinakahilagang isla. Nakahinga ng maluwag si Terence nang marinig iyon. Mabuti na lang at hindi pinaluwag ni Gusha ang paghihigpit. Kung hindi, mahihiya siyang harapin si Zio. Habang nag-uusap silang dalawa, bumilis na ang sinaunang barkong pandigma at naabutan ang ilang halimaw sa dagat sa unahan. Biglang umilo ang pana ng barkong pandigma, at isang sinag na kasing kapal ng hita ang agad na tumagos sa ibabaw ng dagat ilang milya ang layo, natama ang isang halimaw sa dagat sa tuktok ng huling yugto ng mahiwagang pag-akyat. Isang malakas na dagandong ang narinig mula sa malayo. Halatang hindi pa tapos ang putok ng halimaw sa dagat na tinamaan. Tila naiwasan ng kanyen ang mga nakamamatay na bahagi ng halimaw sa dagat, at malubhang na sugatan lamang ito. Napakalakas ng mga kanyen ng barkong pandigma na ito. Natatakot ako na hindi maraming tao sa walang katapusang dagat ang makakatagal sa mga ito, pumitik si Gusha at pumuri. Inisip Terence na ang kanyen ng pana ang pinakakaraniwang sandata ng sinaunang barkong pandigma. Ang hanay ng starfall ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya ng pana. Magpagawa ka muna ng maghahatid sa iyo sa restaurant sakay ng sinaunang barkong pandigma. Maraming masasarap na pagkain doon. Babalik ako para hanapin ka mamaya. Nahuli ni Terence ang ilang halimaw sa dagat na sumisid ilang milya ang layo. Mabilis niyang pinaponte si Gusha para hanapin ang paborito nito bago tumakbo papunta sa tulay. Dahil ayaw umalis ng mga halimaw sa dagat na ito, mas ligtas na alisin sila ng tuluyan. Sa tulong ni Terence, mas mapapadali ang sitwasyon ni Mike. Nagningning ang mga mata ni Gusha habang malakas siyang nagsasalita, "Boss, sige na at gawin mo na ang kailangan mong gawin, huwag mo akong pansinin." Biro yan, sa sobrang sarap ng pagkain dito, kailangan pa ba nila ng mga taong maghahatid sa kanila? Boss, minamaliit mo pa rin ang likas na hilig ng isang mahilig sa pagkain. Ha. Labis na nasiyahan si Gusha sa kanyang sarili. Mas mabilis niyang sinugod ang mga reserbang pagkain sa sinaunang barkong pandigma kaysa kay Terence. Si Terence naman ay bumalik sa tulay.
Wala siyang oras para kausapin si Mike at agad na inutusan ang mga tripulante na ayusin ang anggulo ng kanyan. Alam ng lahat ng nasa barko ang mga kakayahan ni Terence. Tila walang silbi ang pormasayo ng Starfall noong huling alon ng halimaw, ngunit kahit papaano ay tinamaan nito ang dragon. Pagkatapos noon, walang sino man ang nagtanong sa utos ni Terence. Mas direkta pa si Mike na nagbibigay ng mga utos sa mga tripulante. Ang mga utos ni Terence ay pareho sa kanya, at ang mga utos ni Terence ay maaari pang pumalit sa mga utos ng kanyang kapitan sa ilang partikular na oras, tulad ng anggulo ng mga kanyan. Isa na namang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang sumilay sa karagatan ilang milya ang layo. Ang halimaw sa dagat na nasa tuktok ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm na malubhang na sugatan ay tuluyang napatay. Bukod dito, tinamaan ito ng isang napakatumpak na atake sa mahalagang bahagi nito. Ang mga natitirang halimaw sa dagat ay sumisid pababa sa napakabilis na bilis, at patuloy silang tumatakas patungo sa gilid ng ruta ng dagat. Di magtatagal, malalabas na sila sa saklaw ng hanay ng mga nagbabantay sa sinaunang barkong pandigma. Kalmado ang mukha ni Terence. Pinatunayan ng pagsubok na ito na ang kanyang espiritual na pandama ay kayang mag-asinta ng tumpak. Kung ganoon nga, hanggat nasa loob sila ng saklaw ng pagpapaputok ng kanya ng sinaunang barkong pandigma, hindi makakatakas ang mga halimaw sa dagat. Ang ikatlong putok ay pumatay sa isa pang halimaw sa dagat sa malaking bilog ng mahiwagang Ascension. Nabaliw ang natitirang mga halimaw sa dagat, lalo na ang halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagkahati ng bundok. Bigla itong lumingon at inatake ang sinaunang barkong pandigma. Isang bala ng tubig na nababalot ng malakas na enerhiyang mahalaga sa buhay ang tumamas sa sinaunang barkong pandigma na parang bulalakaw at tumamas sa panlabas na patong ng depensa, na nagdulot ng isang malaking magulong alon. Nanginig lamang ng ilang beses ang sinaunang barkong pandigma bago bumalik sa normal. Ang pag-atake ng isang halimaw sa dagat sa maagang yugto ng nahati na kaharian ng bundok ay hindi kailanman nakalusot sa panlabas na depensa. Napaangat ang mga labi ni Terence at ngumiti ng malamig. Ang halimaw sa dagat na ito ay napakatuso. Mukhang umaatake ito ng buong lakas, ngunit sa totoo lang ay isa lamang itong pagkukunwari. Agad itong tumatakas kapag umatake ito. Sumunod ang dalawa pang halimaw sa dagat sa tugatog ng huling yugto ng mahiwagang kaharian ng Ascension at naglunsad ng pag-atake sa sinaunang barkong pandigma. Pagkatapos, hanggang silang sumugod at naging target ng putok ng kanyan. Bukod dito, alam ng halimaw sa dagat sa mga unang yugto ng kaharian ng nahating bundok na wala ng silbi ang magpatuloy o bumaba. Sa pagkakataong ito, tumakas ito diretso sa karagatan. Dahil hinaranggan ng dalawang tauhan ang kanyan, hindi na nito kailangang tumakbo ng napakabilis. Magiging maayos ito basta't mas mabilis ito kaysa sa dalawang kumpe ng kanyan. Wala namang pakialam si Terence sa pagtakas ng lalaki. Tutal, hindi naman niya ito kontrolado, at hindi rin ganoon kadaling habulin ito. Kailangan niya munang patayin ang dalawang halimaw sa dagat sa tugatog ng huling yugto ng mahiwagang Ascension. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na putok, ang pamangwit ng kanyan ay talagang naging pamangwit ng kanyan. Itinulak palayo ng malaking katawan ng sinaunang barkong pandigma ang mga alon, at sa huli, wala nang natira kahit abo. Lil Bro Linford, sinasayang mo talaga ang talento mo kung hindi ka nasa dagat. Hindi napigilan ni Mike ang bumantong hininga. Nakakagulat ang talento ni Terence sa Pildaw, pero pakiramdam niya ay dapat na nakatuon ang atensyon ng isang taong may ganitong talento sa dagat. Napag-usapan na nila ito ng ilang beses, kaya ngumiti lang si Terence at itinuro ang maagang halimaw sa dagat na nahati sa bundok na nakatakas mula sa Pormasayon. Kapatid na Mike, may isa pang isda na nakatakas sa lambat. Sa tingin mo ba dapat natin siyang habulin at patayin? Hindi madaling tamaan ang isang target sa labas ng surveillance formation, ngunit ang spirit sense ni Terence ay mas tumpak kaysa doon. Kung gusto ni Mike na patayin ang Sea Beast, makakatulong din si Terence. 5,946. Ikinumpas ni Mike ang kanyang kamay at sinabing, dahil tatakas siya papunta sa dagat, hayaan mo na siya.
Kailangan nating lipulin ang mga halimaw sa dagat sa ruta ng isla sa lalong madaling panahon at sumama sa 3 barkong pandigma ng pinakahilagang isla. Sige, kung gayon bilasan na natin. Hindi masyadong mahilig si Terence sa pangangaso ng mga halimaw sa dagat, at wala siyang pakialam kung ayaw makialam ni Mike. Noong nasa paspusang bilis ang sinaunang barkong pandigma, kahit ang mga halimaw sa dagat sa unang yugto ng pagbubukas ng bundok na mahusay sa bilis ay maaaring hindi ito mapantayan. Hindi pa kasama rito, kahit na lumuwag na ang paghihigpit sa pinakahilagang isla, mayroon pa rin itong epekto sa pagsugpo sa mga halimaw sa dagat sa itaas ng bagong silang na Soul Stage. Hanggat ang mga halimaw sa dagat ay nasa loob ng ruta ng dagat at hindi nakatakas patungo sa kalawakan, halos hindi sila makakatakas sa tumpak na pagtama ng mga kanya ng barkong pandigma. Pagkalipas ng 1 oras, ang sinaunang barkong pandigma ay matagumpay na sumanib sa 3 barkong pandigma mula sa pinakahilagang isla. Karamihan sa mga makapangyarihang halimaw sa dagat na natuklasan ni Gusha ay napatay na. Maliit na bahagi lamang ang nakatakas patungo sa mga karagatan. Ang 3 katamtamang laki ng mga barkong pandigma ng Thule Island ay patuloy na nagpapatrolya sa paligid ng isla, habang ang sinaunang barkong pandigma ng Mike ay bumalik sa normal nitong bilis at bumalik sa daungan ng Thule Island. Matapos linisin ang dagat, ang 3 katamtamang laki ng mga barkong pandigma ay sapat na upang bantayan ang ruta, kaya maituturing na matagumpay na naka-atres ang Mike. Gayunpaman, ayon sa kasunduan, kung maraming bilang ng mga halimaw sa dagat na may mataas na antas ang matutuklasan muli, ang sinaunang barkong pandigma ang unang aatake. Kapatid na Mike, may naiisip ka ba tungkol sa ugali ng mga halimaw sa dagat na ito? Nakaupo si Terence sa pribadong silid hintayan ng Mike, may hawak na isang tasa ng alak na gawa sa prutas, medyo nalilito. Humigop si Mike ng alak at sinabing, Kuya Linford, sa tingin mo ba ay medyo kakaiba ang mga halimaw sa dagat na ito? Sa katunayan, hindi naman ito malaking bagay. Hindi naman bihira na ang mga makapangyarihang halimaw sa dagat ay magtitipon kasama ang ilang mas mahihinang halimaw sa dagat. Masyadong marami ang batas ng gubat sa karagatan para mabilang, kaya marahil ang mga mahihinang halimaw sa dagat na iyon ay pagkain na lamang nila. May ganoong sitwasyon. Kumurap si Terence. May katuturan naman. Sige, huwag mo nang masyadong isipin yan, Lil Bro Linford. Magulo ang mga kilos ng mga halimaw sa dagat, at mukhang wala silang iisang commander. Kung talagang planado ang operasyong ito, atres silang lahat o magtitipon-tipon para maglunsad ng pagkubkob kapag nakadeploy na ang ating mga barko. Huwag na nating pag-usapan yan. Mag-inuman tayo at magkwentuhan. Bukas, maaari kang dumalo sa subasta ng may kapanatagan ng loob. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay sa dagat kasama ang aking flota. Tinapos ni Mike ang kanyang sasabihin at nilagok ang kanyang baso ng alak ni Terence, at inubos muna ang alak. Gusto sanang sabihin ni Terence, paano kung sinasadya itong gawin ng mga halimaw sa dagat para lituhin sila. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, napagtanto niya na kahit na ang katalinuhan ng mga makapangyarihang halimaw sa dagat ay katulad ng sa mga tao, ang ganitong uri ng estratehiya at sakripisyo ay tila hindi ang estilo ng mga halimaw sa dagat. Marahil ay masyado lang talaga siyang nag-iisip. Kaya, umiling siya nang nakangiti at ininom ang alak sa kanyang tasa. Ang pamilya Lee ang bahala sa mga halimaw sa dagat, at mayroon pa ring problema. Hindi na kailangang masyadong makialam ni Mike Terence. Napagdesisyonan niyang isipin ang tungkol sa subasta bukas. Nasa kanya ang sangay ng pagtitipon ng kaluluwa, at kung makukuha niya ang kahoy na nagpapalusog ng kaluluwa bukas, lilipad siyang pabalik sa isla sakay ng isang lumilipad na platito. Gusto niyang gisingin si Jenny sa lalong madaling panahon. Kung hindi lang dahil sa kahoy na nagpapalusog ng kaluluwa para sa multo na iyon, malamang ay iniwan na niya ang pinakahilagang isla pagkatapos ng subasta. Kinabukasan, umalis sina Terence at Gusha papunta sa subasta matapos makipag-usap kay Mike buong gabi. Personal siyang dinala ni Oteba sa gilid ng kubyerta, at ang miyembro ng tripulante na namamahala sa pagkain sa silid kainan ay lumapit na may maputlang mukha at sinabing, Kapitan, kailangan nating punan muli ang ating mga supply ng pagkain ngayon. Hindi ba't kakadagdag mo lang sa kinain mo sa loob ng 3 araw kahapon?
Yung lalaking katabi ni Vice Captain Linford ang tumapos. Bago pumunta sa subasta, bumalik si Terence sa base ng Five Elements Chamber of Commerce upang makipagkita kina Shenjin at Jonas. Ipinakilala rin niya sa kanila si Gusha, at sinabing isa itong bagong tagasunod na kinuha niya sa pinakahilagang isla kahapon. Hindi naman masama ang ugnayan ni Gusha sa lipunan. Mabilis niyang nakilala sina Shenjin at Jonas. Dumating ang ilan sa kanila sa subasta habang nag-uusap at nagtatawanan, at pumasok sa kani-kanilang mga pribadong silid. Hindi na kailangang manatili ni Terence sa pangunahing bulwagan, tapos na ang laban kay Marlon, at ibinigay na niya ang lahat ng kanyang espiritong Jade kay Terence. Hindi na niya kailangang mag-alala na hindi niya makuha ang kahoy na nagpapasigla ng kaluluwa. Ilang minuto ang lumipas, inanunsyo ni Wenjing ang pagsisimula ng ikatlong araw ng subasta. Nagulat siya sa pagkakataong mapaganda ang kalidad ni Terence, ngunit hindi nakakagulat na pagkakataon na naman ni Terence dahil nakuha na niya ito kahapon. Mga kaibigan, sigurado akong naaalala pa rin ng lahat ang subasta kahapon para sa pagkakataong alchemy ni Grandmaster Ramlee, tama ba? Mga kaibigang hindi nakakuha ng litrato, medyo nagsisisi ba kayo? Hindi mahalaga iyon. Ngayon, mayroon tayong mas magandang pagkakataon para makabawi sa mga pagsisisi kahapon. Maliwanag ang ngiti ni Wenjing. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa espesyal na pag-aalaga sa kanya ng auction house, ngunit naramdaman niya na mas masigasig ito kaysa dati. Nitong mga nakaraang araw, isang master ng alchemy ang sumikat sa pinakahilagang isla. Sigurado akong narinig na siya ng lahat. Tama, siya si Terence, Master Linford. Ipinakita ni Wenjing ang resibo na isinulat ni Terence sa lahat. Ang pinakabagong alchemy ni Master Linford ay ang Mystic Second Level Pill, ang Hyna Pill. Ayon sa aming mga source, ang pildong iyon ay may mataas na kalidad, at halos kapareho ng espesyal na kalidad. Ngayon, ibinebenta namin ang pagkakataon para kay Master Linford na pinuhin ang mga pildores. Lahat ng tao sa mga manunood, alam man nila o hindi, ay nagsimulang mag-usap tungkol dito. Bagamat karamihan sa mga taong naruroon ay walang silbi sa Mystic Second Level Pill, maaaring makipagkaibigan sila sa isang Super Master of the Earth opening stage sa pagkakataong ito. Lalo na't nangako si Terence na magiging mataas ang kalidad ng mga table tasks, wala nang dapat ipag-alala. Tumawa ng mapang-uyam si Bradley sa loob ng kahon ng sekta ng medisina. Siya ang naglabas ng balita tungkol sa Hyna Pill, syempre. Gusto niyang bigyan ng kumpiyansa mas maraming tao na lumahok sa subasta. Mas mataas ang bid ni Terence, mas mahirap itong harapin sa huli. Matapos ipakilala ni Wenjing ang pangako ni Terence, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng may sigla, kung hindi lang dahil sa kakulangan ko ng mga spiritual jade, gusto kong sumali sa subasta para sa isang mahuhusay na alchemy master. Magiliw na tumawa ang mga manunood, at mas lalong tumindi ang kanilang pananabik sa pagkakataong magsanay ni Terence. Sige, sisimulan ko na ang paghabol. Sisimulan na natin ang pagbid para sa oportunidad sa alchemy ni Master Linford ngayon. Ang base price ay 10 milyong Spirit Jade at ang bawat dagdag ay hindi dapat bababa sa 1 milyong Spirit Jade. Nakangiting anunsyo ni Wenjing, at agad na may nagbid. 5,947. 20 milyong Spirit Jade. Dinouble niya agad ang base price. Gayunpaman, ang ganitong antas ng pagbid ay hindi sapat para takutin ang iba. Ang pangalawang bid ay nagdulot ng dobling bid ng 40 milyong Spiritual Jade. Maraming tao sa bulwagan na gustong sumali sa kasiyahan ang agad na napaiyak. Sa ganitong uri ng ritmo, paano sila magkakaroon ng puwang para makialam? 1 o 2 beses pa at aabot na ito ng 100 milyon, hindi ba? Sa kasamaang palad, hindi nila inaasahan na pagkatapos ng 1 o 2 beses, ang susunod na bid ay magiging 100 milyon. Lumabas ang ikatlong bid sa projection array. Maging si Wenjing ay natigilan. Hindi pa siya nakakita ng ganitong bidding noon. Ang base price ay 10 milyon, at ang ikatlong bid ay 100 milyon na. Kailangan ba ito? Si Bradley, na nasa pribadong silid ng sikat na sekta ng medisina, ay ngumiti ng may pagmamalaki at sinabi kay Dimitri, "Lolo, hindi natin kailangang mag-alala tungkol dyan.
Bibilhin natin ang pinakamaraming spiritual jade hanggat maaari, kahit na kailanganin nating gamitin ang pampublikong pondo mula sa PhilHall ng pangalawang lolo. Tayo lang ang nakakaalam na si Terence, ang gago na iyon, ay hindi maaaring magpatuloy sa pagpino. Hinaplos ni Dimitri ang kanyang balbas at tumawa, Bradley, tama ka. Dahil alam nating hindi mapapakinabangan ni Terence ang pagkakataong ito, syempre gagamit tayo ng kahit gaano karaming spirit jade na mayroon tayo. Sa pagkakataong ito, hindi lang natin masisira ang reputasyon ng batang ito, pipilitin pa natin siyang bayaran tayo ng doble. Habang pinag-uusapan ito, pumalakpak si Dimitri at sinabing, Bradley, dapat sinabi mo na lang ang pinakamataas nating presyo. Kung magbid tayo ng 100 milyon ngayon, paano kung hindi sumunod ang iba? Tayo na lang ba ang magtataas ng presyo? Huwag kang mag-alala, Lolo. Humingi na ako ng tulong sa isang kaibigan. Hindi ito mangyayari. Kung tatawag tayo ng sobra, iisipin ng mga tao na mga tanga tayo. Mukhang may kumpiyansa si Bradley. Ang katulong na tinutukoy niya ay, syempre, si Ziking. Habang nag-uusap silang dalawa, ang presyo ng bid sa labas ay na-refresh na, at ang saklaw ay napakalaki na rin. Direktang umabot ito sa 150 milyong spirit jade. Gaya ng inaasahan, punong pagmamalaki ang mukha ni Bradley. Sumulyap siya sa kanyang lolo at nag-alok ng 200 milyong espiritual na jade. Nababaliw na ang mga manunood sa bulwagan, nakakapanabik ang ganitong paraan ng pagtaas ng presyo. Bagamat ang pagkakataon ni Terence na mapino ay halos katumbas ng isang Mystic second level pill, at isa pang ang mataas ang kalidad, kailangan mo pa ring ihanda ang mga materyales kung gusto mong gumawa ng pill, hindi ba? Ang mga sangkap para sa isang Mystic second level pill ay hindi rin madaling makuha. Hindi umimik si Wenjing sa entablado. Hindi ito dahil sa bilis ng pagtaas ng 10 milyon hanggang 200 milyon sa 5 bid, kundi dahil ang taong kakabid lang ng 150 milyon ay nasa room 1. Bilang punong taga-subasta ng pinakahilagang bahay subasta, natural lang na alam niya kung sino ang nasa unang kahon. Ito ang may-ari ng buong pinakahilagang isla, ang pamilyang Lee sa pinakahilagang. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na may isang tao mula sa pamilyang Lee na nagbigay ng Jade Token, kakaunti lamang ang pipiliing gamitin ang numero 1 kahon dahil ito ang simbolo ng katayuan ng pamilyang Lee. Sa subasta, halos hindi kailanman mag-aalok ng numero 1 kahon. Tutal, ang bahay subasta ay pagmamayari ng pamilyang Lee, at ang casual na pag-aalok ay lalabag sa mga patakaran ng laro. Gayunpaman, kapag ang numero 1 pribadong silid ay nagbid na, walang sino man ang magpapatuloy sa pagbid ng hindi nagpapanggap. Sa usapin ng pinansyal na mapagkukunan, sino ang maihahambing sa pamilyang Lee ng dulong ilaga? Ang patuloy na pagbid ay makakasakit lamang sa mga tao, at walang magiging benepisyo. Kakaibang tahimik ang bulwagan. Agad na nalampasan ng parehong dami ang alok ng pamilyang Lee sa dulong hilaga. Hindi ito nagbibigay ng kahit anong mukha sa pamilyang Lee, at naghahanda na bang sampelan sila. Hindi napansin ni Bradley na ang huling bid ay mula sa room 1. Nakangiti pa rin siya at sinasabi kay Dimitri, Lolo, alam mo, may tumutulong sa atin na itaas ang presyo. Mukhang sikat na sikat ang batang yan ni Terence. Mas makakabuti yan, mas madali niyang masira ang reputasyon niya mamaya. 300 milyong spiritual jade. Ang numero 1 pribadong silid ay nagbid ng 300 milyong spiritual jade ng isang beses. Naghintay si Wenjing na lumabas ang bagong bid at agad na sinimulan ang countdown. Kung hindi dahil sa mga patakaran, agad na sana niyang tinamaan ang martilyo at tinatakan ang kasunduan. Nako, napakayaman niya talaga at mapangasar. Lolo, ilang spiritual jade ba ang magagamit natin sa kabuuan? 330 milyon. Tuwang-tuwa si Bradley, kaya hindi niya narinig ang mga sinabi ni Wenjing tungkol sa 300 milyong bid ng spiritual jade mula sa pribadong silid numero 1. Narinig ito ni Dimitri, ngunit bago pa siya makapag-react, na-refresh na ni Bradley ang huling alok. Teka! Nanghihinang napahawak si Dimitri sa hangin ng 2 beses. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi umiling na may mapait na ngiti. Lolo, ano po ang gusto niyong hintayin ko? Lumingon si Bradley at nagtanong.
Ang bidder kanina lang ay nasa pribadong silid numero 1. Gustong-gusto nang umiyak ni Dimitri ngunit wala siyang maiyak. Na-offend na niya si Zio dati, at ngayon ay inaagaw niya ang mga bagay mula sa pamilyang Lee. Hindi niya ito binigyan ng kahit anong mukha. Kung makakaalis ba siya sa pinakahilagang isla na ito o hindi ay magiging problema. Naghihinalang tiningnan ni Bradley ang kanyang lolo. Pagkatapos, bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin ng numero 1 pribadong silid. Ang pamilyang Lee ng dulong hilaga. Mahirap ang sitwasyon ng lolo at apo, plano lang nila na ibenta ang oportunidad ni Terence sa Alchemy sa napakataas na presyo, at pagkatapos ay kikita sila ng malaki mula rito. Sino ang mag-aakala na ang napakataas na presyo ang maglalagay sa bahay ni Lee sa eksena? Kahit gaano pa karaming spiritual jade ang meron siya, siguradong magagalit siya kung paglalaroan siya ng ganito. Sa numero 1 kahon, talagang galit na galit si Zio. Kailangan niyang makuha ang pagkakataon ni Terence sa Alchemy, kahit ano pa ang mangyari. Kahapon ay nakapag-ayos na si Zio ng isang taong sasali sa pagkakataon ni Lee sa Alchemy, at ngayon ay ang pagkakataon ni Terence. Ayaw ni Zio na may mangyari pang aksidente, kaya't diretso niyang pinili ang numero 1 kahon. Hindi niya inaasahan na may ganito palang kawalang alam na lalaki na makikipagtalo pa sa kanya. Bulag ka talaga para makipagkompetensya sa batang Panginoong Jade na ito. Galit na mura ni Zio at itinaas ang kanyang kamay para ialok ang napakataas na presyo na 4 milyong spiritual jade. Kahit ang isang Mystic second level pill ay hindi maibebenta sa napakataas na presyo, at minsanan lang itong pagkakataon para pinuhin ang pill. Hindi maintindihan ng mga tao sa bulwagan ang iniisip ng mga mayayamang ito. Pawis na pawis ang mga noo ni na Dimitri at Bradley. Hindi pa kasama rito ang wala silang espiritual na jade para itaas ang presyo ngayon, kahit na mayroon silang espiritual na jade, hindi sila maglalakas loob na taasan ang presyo. Maaaring ayos lang na palihim na magplano laban sa pamilyang Lee ng dulong hilaga, ngunit mahirap sabihin kung ano ang mangyayari kung lantaran nila silang masasaktan. Anong gagawin natin? Natatarantang tiningnan ni Dimitri ang kanyang apo na may takot na tingin. Sariwa pa sa kanyang isipan ang karanasan ng pagkakakulong at pagpapahirap pagdating niya sa pinakahilagang isla. Babalikan pa ba niya ang dating lugar? Tiningnan ni Bradley ang mabilis na pagbibilang ni Wenjing sa entablado. Matapos huminga ng malalim ng ilang beses, kumislap ang kanyang mga mata na may bahid ng determinasyon. Lolo, pupunta agad ako sa numero 1 pribadong silid para humingi ng tawad kay Zio, at saka magpapaliwanag sa kanya. Sa palagay ko ay hindi niya tayo masisisi pagkatapos marinig ang ating dahilan. Isa pa, ito ang subasta ng kanilang pamilya Lee. Naaayon kami sa mga patakaran sa pagbid, kaya wala siyang dahilan para makipagtalo sa atin. 5,948. Bahagyang kumalma si Dimitri at tumango, hindi naman masama. Bradley, tama ka. Kung gayon ay aabalahin pa kita. Dali, magpaliwanag ka. Kung tungkol naman sa pagiging sakop ng mga patakaran, mas mabuting mapunta sa impyerno. Sa pinakahilagang isla, ang pamilya Lee ang patakaran. Ngumisi si Bradley. Walang dapat sisihin. Alam ng isang tao kung kailan dapat sumuko at kung kailan dapat manindigan. Ang maliit na balakid na ito ay ibabalik kay Zio sa kalaunan. Sige, walang dapat sayangin na oras. Pupunta muna ako. Sige, sige. Kailangan mong maging matyaga, naiintindihan mo. Hindi nakalimutan ni Dimitri na ipaalala sa kanya, ngunit hindi niya kailanman sasabihin na magpapaliwanag siya para kay Bradley. 400 milyong espiritong jade ang 3 beses na mawawala. Deal. Binabati kita sa panauhin sa numero 1 kahon dahil sa pagkakataong makapagpino ng mga tableta mula kay Master Linford. Walang pag-aalinlangang binitiwan ni Wenjing ang kanyang mga kamay at palihim na napabuntong hininga. Mabuti na lang at bumalik na sa dati ang lahat. Kung hindi, mahihirapan sana siya sa sitwasyon. Napanganga rin si Terence, hindi niya inakalang makakakuha siya ng 400 milyong piraso ng Spirit Jade para sa pagkakataong ito. Akala niya ay sapat na ang 100 milyong piraso ng Spirit Jade.
Kung mas maaga niya sana itong ibinente sa subasta, hindi sana siya ganoon katahimik noong binili niya ang sangay na nagtitipon ng kaluluwa. Sa oras na ito, mabilis na lumapit si Bradley sa pinto ng no. Isang private room at maingat na hinawakan ang restriction sa pinto. Sa normal na sitwasyon, walang sino man ang pinapayagang mang-istorbo sa mga tao sa private room, ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam. Gayunpaman, nasaktan na niya ang mga tao sa loob, kaya hindi mahalaga kung gaano pa kalaki o kaliit ang nagawa niya. Isang malamig na mukha na gwardiya ng Northern Garrison ang nagbukas ng pinto at tumingin kay Bradley, bibigyan kita ng 3 hininga para magpaliwanag. Kung hindi, mamamatay ka. Nanlamig ang puso ni Bradley. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at lumuhad sa lupa. Yumuko siya at sinabi sa nanginginig na boses, nasa loob ba si Young Island Master Lee? Nandito ako para aminin ang aking pagkakamali. Pasensya na, hindi ko sinasadyang makipagtalo sa iyo ngayon. May dahilan para dyan. Ikaw pala. Tumayo si Zio at inikat ang kanyang ulo. Nang makita niyang si Bradley iyon, agad siyang nagpakita ng naiinis na ekspresyon. Wala kang ginawang mali. Normal lang na pagbid iyon. Hindi ba natural lang na makuha ito ng mas mataas na bidder? Sinusubukan mo bang ipahiwatig na inaabuso ko ang aking kapangyarihan para sa personal na pakinabang at mayroong isang kaina-hinalang kasunduan na nangyayari sa ating auction house? Isa itong seryosong akusasyon. Mabilis na umiling si Bradley at sinabing, hindi totoo iyan, ang batang Panginoon ang pinakamagandang tao sa mundo. Ang dahilan kung bakit ako nakipag-ugnayan sa kanya ay para pigilan ka sa pagkuha ng pagkakataon ni Terence sa pagpino, dahil alam kong hindi niya kayang pinoy ng anumang tableta sa maikling panahon. Bahagyang kumunat ang noo ni Zio at malungkot na sinabi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Dahil ibinebenta ni Kuya Linford ang kanyang kakayahan sa pagpino ng mga tableta, tiyak na kaya niyang magpino ng mga tableta. Sinusubukan mo ba ang iframe? Young Master Lee, maaaring hindi mo pa alam ito, pero gusto ni Terence na makuha ang mga pakpak ng multo na cicada na matagal na niyang pinapangarap, kaya bago magsimula ang subasta, pinilit niya ang sarili na gumawa ng Mystic Class Level 2 pills. Bilang isang refiner, masasabi ko sa iyo ng responsable na pagkatapos gawin ni Terence ang tableta, hindi na siya makakagawa ng kahit anong tableta ng kahit 1 o 2 buwan. Plano ba niyang maghintay hanggang sa bumalik siya rito para makuha ang pagkakataong ito? Puno ng motibasyon si Bradley habang sinisiraan niya ang pangalan ni Terence. Maraming beses nang tumatakbo sa isip niya ang mga kaisipang ito, kaya napakalinaw nito nang sabihin niya ito. Sumanghel si Zio. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Maaari ka nang umalis. Pag-uusapan ko ang iba pa kay Kuya Linford. Hindi palalampasan ni Bradley ang pambihirang pagkakataong ito para atakihin si Terence. Mabilis niyang pinayuhan, Young Island Master Lee, sa palagay ko dapat mo munang tawagan si Terence at tanungin kung makakagawa siya ng mga elixir sa loob ng ilang araw na ito. Tutal, isa itong malaking negosyo ng 400 milyong Spirit Jade, tama lang na laging mag-ingat. Gumana man o hindi, gustong magtanim ng tinak sa puso ni Zio si Bradley. Kung magagawa niyang mag-away sina Zio at Terence, iyon na ang pinakamabuti. Sabi ko, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Umalis ka na ngayon, kung hindi ay ibabalik kita sa orihinal mong kwarto para manatili ka pa ng ilang araw. Bakas na sa mukha ni Zio ang pagkasabik. Ang tinatawag na orihinal na kwarto ay natural na tumutukoy sa selda kung saan nakatira si Bradley. Bahagyang nanginig ang katawan ni Bradley. Mas mabuting huwag nang balikan ang masasakit na alaala. Agad siyang tumango at sinabing, Young Island Master, huwag kang mag-alala. Aalis ako agad. Hindi na siya nang ahas pang magsalita pa. Tumayo ang lalaking ito, tumalikod, at umalis. Diretso lang ang sinabi niya. Medyo nag-alala si Zio matapos marinig ang mga sinabi ni Bradley. Gusto niyang makausap si Terence, ngunit pakiramdam niya ay masyadong minadali ito. Sa huli, nagpasya siyang maghintay hanggang matapos ang subasta bago bisitahin si Terence. Matapos matagumpay na malutas ni Bradley ang krisis sa subasta, muling nagsimulang gumala ang kanyang isipan. Lumingon siya sa paligid at nakita ang isang kawani ng bahay subasta.
Matapos ibigay sa kanya ang isang maliit na bag ng espiritual na jade, sinabi niya, pumunta sa ikalimang silid at hanapin si Terence, Master Linford. Sabihin mo sa kanya na hinihintay siya ni Young Master Lee sa unang silid. Sabihin mo sa kanya na pumunta at makipagkita sa Young Master sa lalong madaling panahon. Tiningnan ng staff si Bradley na parang tanga at sinabing, may hinahanap ang batang Island Master. Sa tingin mo ba kailangan niya ng spirit na si Jade para tawagin ako? Ikaw ba ang tanga o ako ang tanga? Gustong sampelan ni Bradley ang walang hiyang ito gamit ang kanyang mayayamang ekspresyon hanggang sa mamatay, ngunit totoo ito matapos itong pag-isipan. Si Zio ang batang Panginoon ng pinakahilagang isla. Kung gusto niyang hanapin si Terence, pwede na sana niyang ipadala ang kahit sino sa mga gwardya ng Battlefront sa Hilaga. Bakit niya kinailangang dumaan sa napakaraming problema? Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Bradley. Itinago niya ang maliit na bag ng spiritual jade at kumuha ng pulang spiritual jade card. Binigyan kita ng pagkakataong yumaman pero hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Hiniling sa akin ng iyong Young Island Master na imbitahan si Master Linford para pag-usapan ang alchemy. Hindi mo ba alam ang tungkol sa pagkakataon sa alchemy ng 400 milyong spiritual jade ngayon lang? Ito ay dahil mayroon akong ilang hindi pagkakaunawaan kay Master Linford. Kung imbitahan ko sila, maaaring hindi sila pumayag. Naiintindihan mo ba? Nagliwanag ang mga mata ng staff member. Sa harap ng 10,000 spiritual jade, natukso talaga siya. Sino ba ang may pakialam kung bobo siya o hindi? Sa dami ng spiritual jade, siguradong bobo siya kung hindi siya kikita. Kinuha niya ang spiritual jade card at itinago sa kanyang bag. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing, sige, tutulungan kita. Maghintay ka lang. Bilisan mo at umalis ka na. Ilang beses na panggigiit ni Bradley sa kanya bago siya dali-daling tumakbo papunta sa kurba at nagtago. Mabilis na naglakad ang staff member papunta sa pinto ng ikalimang pribadong silid at hinawakan ang restriction. Nang lumabas si Shenjin para buksan ang pinto, agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko ng may paggalang, nandito ba si Master Linford? May nagsabi sa akin ngayon lang na hinihintay ng ating Young Island Master si Master Linford sa pribadong silid numero 1. Gusto niyang imbitahan si Master Linford. Madali ba? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Agad na naintindihan ni Shenjin ang pangunahing punto sa kanyang mga sinabi. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Hindi na kailangan, alam ko na kung sino yan, bahagyang ngumiti si Terence. Sa ilalim ng kanyang banal na kamalayan, ang paniniwala ni Bradley na itinatago niya ay isang biro lamang. Hindi na kailangang magtanong para malaman na kagagawan iyon ng taong ito. 5,949. Hindi naman interesado si Terence na i-auction ang mga gamit, titignan niya lang kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Papatayin niya lang ito kung may pagkakataon. Halos tapos na si Gusia sa pagwawalis ng pagkain sa ikalimang silid. Nang marinig niya ang tungkol sa unang silid, dali-dali siyang lumapit at sinabing, "Boss, saan ka pupunta?" "Sasamahan kita." Ayaw ni Terence na pumunta ang taong matako na ito sa bahay ni Zio para tingnan ito. Agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay, hindi na kailangan, pwede kayong manatili rito ni Shenjin at tulungan akong bantayan ito. Kung may lumabas na kahoy na nagpapalaki ng kaluluwa, kailangan ninyo itong bilhin kahit anong mangyari. Huwag kayong mag-alala na kulang ang aking Spirit Jade. Kulang ako sa lahat ngayon, pero hindi sa Spirit Jade. Umalis agad ang mga staff pagkatanggap niya ng abiso, at naglakad si Terence papunta sa unang kwarto matapos siyang bigyan ng ilang tagubilin. Dumaan siya sa pinagtataguan ni Bradley, nagkunwaring hindi niya ito nakita. Kung wala sila sa auction house, madali sana nilang mapatay ang batang ito. Pinaandar niya ang restriction sa unang silid, at ang malamig na mukha pa ring si Northern Wei ang nagbukas ng pinto. Gayunpaman, nang makita niyang si Terence pala ang nasa labas, namula ang kanyang mukha na parang simoy ng tagsibol. Master Linford. Batang Panginoon, nandito na si Master Linford. Napakalawak ng ngiti ng gwardya sa hilaga kaya hindi niya makita ang kanyang mga mata. Pinapasok niya si Terence nang may matinding sigla. Narinig ito ni Zio at agad na tumayo at lumingon.
Kuya Linford, dumating ka sa tamang oras. Dali, lumapit ka at umupo. Humakbang si Zio paabant at hinaila ang braso ni Terence, hindi nakalimutang magpasalamat dito, maraming salamat sa kagabi, Kuya Linford. Hindi man lang ako nagkaroon ng oras para magpasalamat sa iyo at kay Kapitan Mike. Kuya Lee, hindi mo kailangang maging magalang. Kung magpapatuloy ka ng ganito, babalik ako. Umiling si Terence habang nakangiti, ang kanyang diwa ay nakadikit pa rin sa gago na si Bradley. Nang makitang bumukas ang pinto ng unang pribadong silid, dali-daling lumabas si Bradley at sumigaw, "Terence, nandito ka ba para hilingin kay Young Master Lee na kanselahin ang pagkakataon mong mag-refine ng mga table tasks? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin yan. Ilalantad ko ang tunay mong kulay ngayon." Agad na malungkot na sinabi ni Zio, "Bakit nandito pa rin ang lalaking ito? Kayong ilan, dali, palayasin ninyo siya. Kung hindi kayo mag-iinarte, ikulong ninyo siya. Nakakainis talaga siya." Nanigas ang puso ni Bradley at agad siyang sumigaw, "Young Island Master, iniisip lang kita. Kahit baliwala lang sa iyo ang 400 milyong spiritual jade, napakalaki ng binayaran mo para sa wala sa huli. Gusto mo bang pagtawanan ka ng iba?" Bahagyang ngumiti si Terence at itinaas ang kanyang kamay para pigilan ang taga-Hilagang Way, "Kuya Lee, hayaan mo lang siyang magsalita. Kapag nakabawi na siya, maaari na siyang mapunta sa kulungan ng mapayapa. Kung ikulong niya si Bradley, mas madali siyang makakaharap mamaya. Hindi naman masamang ideya iyon. Terence, sa tingin mo ba ay hindi kita isisiwalat?" Pangiinis na sabi ni Bradley. "Hindi mo na kayang pinuhin ang mga elixir ngayon, kaya bakit mo pa ginagamit ang pagkakataong pinuhin ang mga elixir para linlangan si Young Island Master Lee? Para isipin na tinatrato ka pa rin ng batang Island Master bilang isang kapatid, ikaw na kasuklam-suklam na kontrabida. Kung gusto mo akong pabulaanan, agad mong pupunuin ang medicinal pill na kailangan ng batang Island Master." Kumunat ang noo ni Terence. Tungkol sa tabletang kailangan ni Bradley, malamang wala nang iba pa kundi ang recovery pill. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang pinuhin ang revival pill. Bagamat ibang-iba ang dahilan sa inaakala ni Bradley, pareho lang ang resulta. Kapatid na Lee, kung ang kailangan mo ay isang normal na Mystic second level pill, tulad ng Accepsi pill, kaya ko itong gawin para sa iyo ngayon. Pero kung ang Pildores noong nakaraan, natatakot akong hindi ko ito magagawa sa ngayon. Hindi sinubok itago ang kahit ano ni Terence, diretso na lang siya sa punto. Bahagyang nadismaya ang mukha ni Zio, at hindi niya maiwasang magtanong, "Hindi mo ba talaga kayang pinuhin ito kasama si Master Ram?" Nakuha ko na rin ang pagkakataon niya sa pag-aayos ng mga pil. Kapatid na Lee, magkapatid tayo. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Kahit na magtulungan kami ni Ram Lee, imposibleng maayos natin ito ng matagumpay. Pero huwag kang mag-alala, sa ngayon, hindi problema kung wala tayong elixir na iyon. Kung magiging maayos ang lahat, tiyak na maaayos ko ang elixir para sa iyo sa loob ng 1 taon. Tinansya ni Terence na aabutin ng 1 taon bago magising si Jenny, at sa oras na iyon, maaari na niyang i-upgrade ang automatic refining system, na magpapataas ng tsansa na makagawa ng recovery pill. Terence, sinungaling ka. Sabihin mo na lang sa akin na hindi mo kayang pagandahin ang tableta, at ang dami mong dahilan. Sa loob ng 1 taon. Sabi mo magkakaroon ka ng pagkakataong pagandahin ang tableta bago matapos ang subasta sa pinakahilagang isla. Tumawa si Bradley. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan tungkol sa amin ni Kuya Linford? Nakakainis. Kuya Linford, ayos lang ba nahulihin ko ang lalaking ito? Ayaw na talagang makita ni Zio Lee si Bradley, pero may sinabi lang si Terence, kaya natural lang na kailangan niyang hingin ang opinyon nito. Walang problema, nagkibit-balikat si Terence, sa tingin ko nakakainis din ang lalaking ito. Young Island Master Lee, hindi mo ako maaaring arestuhin. Nag-aalalang sabi ni Bradley. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita mo sa Tule Island? Maaari niya silang hulihin at ikulong ayon sa gusto niya. O gusto mo bang maghayganti para sa subasta ngayon din? Natigilan si Zio. Bilang batang Island Master ng pinakahilagang isla, talagang hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay.
May lehitimong dahilan siya sa pag-aresto kay Bradley dati, pero ngayon ay nasa auction house na, at pareho lang ang kanilang bid para sa item na iyon. Hindi maganda kung kumalat ang balita ng pag-aresto kay Bradley. Nakaramdam si Terence ng sayang, tila hindi madaling mahuli ang lalaking ito. Kung ganoon nga, hindi na niya kailangang abalahin pa ito. Papatayin na lang niya ito. Kuya Lee, huwag mong alalahanin ang mga payaso na ito. Umupo tayo at pag-usapan ang alchemy. Tumalikod si Terence at naglakad palayo, hindi na inabala si Bradley. Tumango si Zio at Commandant sa Garrison Way sa Hilaga. Pinalayas ng Garrison Way sa Hilaga si Bradley at isinara ang pinto. Hindi mahalaga kung paano tumatalon palabas si Bradley. Humihingi ng paumanhin si Terence pagkatapos umupo. Kuya Lee, ang hirap talagang gumawa ng recovery pill. May mga bagay akong hindi maintindihan. Maaari kang pumili na gumawa ng iba pang Mystic second level pills mula sa auction na ito. Para naman sa recovery pills sa hinaharap, gagawin ko ang mga ito para sa iyo ng libre. Tumawa si Zio at sinabing, dahil sinabi ni Kuya Linford na may mga problema pa rin sa ngayon, pwede na natin itong pag-usapan sa hinaharap. Pero wala naman akong gamot na kailangan. Mas mabuting isantabi ko na lang ang usapin ngayon at pag-usapan na lang natin sa hinaharap. Ayos lang din yan. Kung tataas ang level ng alchemy skills ko, pwedeng pumili si Kuya Lee ng Mystic 3rd o 4th level pills. Huwag kang mag-alala, hindi ko tataasan ang presyo. Nakangiting sabi ni Terence. Parang biro lang, pero alam nilang dalawa na isa itong tunay na pangako. Matapos tapusin ang usapin tungkol sa mga tableta, pinag-usapan ni Terence at Zio ang mga halimaw sa dagat kagabi. Bagamat may 3 katamtamang laki ng mga barkong pandigma na nagpapatrolya sa baybayin, hindi nila maaaring ibaba ang kanilang pagbabantay. Seryoso rin si Zio tungkol dito, kaya patuloy niyang pinagmamasdan ang mga galaw ng mga halimaw sa dagat. 5,950. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, umalis si Terence at bumalik sa ika-5 silid. Hindi siya maaaring sumali sa subasta rito dahil siya ang kumakatawan sa house lease sa unang silid. Pagkabalik sa pribadong silid, agad na itinuro ni Gusha ang kanyang mga mata at sinabing, Boss, hindi ko man lang kinurap ang aking mga mata nang makita ko ito. Hindi ko nakita ang puno ng pagpapalakas ng kaluluwa. Sige, alam kong nagsikap ka. Isasama kita sa isang masarap na kainan pagkatapos ng subasta. Ngumiti si Terence. Malakas naman ang loob niya Jade, hindi naman masamang ideya na hayaan si Gusha na subukan ang lasa ng pinakahilagang isla. Agad na natuwa si Gusha. Malakas niyang sinabi, maraming salamat, boss. Pagkatapos, patuloy siyang nakatitig sa entablado ng subasta, umaasang malapit ng lumitaw ang kahoy na nagpapasigla ng kaluluwa. Sayang at hindi lumabas ang Soul Racing Wood sa pagtatapos ng subasta ngayon. Hindi naman nagkulang si Terence ng mga Spirit Jade ngayon, at bumili naman siya ng ilang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon, pero hindi siya makakaalis sa pinakahilagang isla ng walang Soul Racing Wood. Bukas na lang niya hihintayin ang subasta. Mabuti na lang at ang subasta ay plinano na tumagal ng 5 araw. Ngayong lumipas na ang 3 araw, tiyak na magkakaroon ng nakakapagpasiglang kahoy sa huling 2 araw. Sa madaling salita, makakabalik siya sa Nakajima para iligtas si Jenny sa loob ng 2 araw, hindi hihigit sa 2. Isang tasa na inukit mula sa espiritual na jade ang inihagis ni Bradley sa dingding. Nabasag ito at nahulog sa lupa. Pagkabalik mula sa subasta, tuluyan ng sumiklab ang kanyang galit. Hindi ang kawawang tasa ang unang nabasag. Ibinaba ni Dimitri ang kanyang mga mata at walang sinabi, hinayaan si Bradley na ilabas ang kanyang galit. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis si Dojan. Kumunat ang noo niya at sinabing, Bradley, tama na. Alam mong maganda ang relasyon ni Terence at Zio, pero sinubukan mo pa ring maghasik ng gulo. Mabuti na lang at bumalik ka na. Huminga ng malalim si Bradley at sinipa ang isang upuan sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya ng may puot, matagal na nating plinano ang planong ito at gumastos ng napakaraming resources. Sa wakas ay magtatagumpay na sana ito, ngunit si Zio, ang walang hiya na iyon, ay sumugod at sinira ito. Paano ko ito matatanggap na walang kwenta? Paano kung hindi ko kaya?
Hindi natin kayang guluhin ang pamilyang Lee ng dulong hilaga. Umiling si Doje na may mapait na ngiti at marahang bumantong hininga. Tulad ng kasabihan, ang tao ang nagmumungkahi, ang Diyos ang magtatakda. Sa pagkakataong ito, hindi naman sa hindi sapat ang ating plano, kundi napakaganda ng swerte ng batang si Terence. Wala na tayong magagawa tungkol dito. Kalimutan na natin iyon, dahil tinulungan siya ni Zio, hindi na kailangang banggitin pa ang pagkakataong magpino muli ng mga gamot. Zio, paulit-ulit na ipinahiya ng walang hiyang ito ang ating pamilya Zing. Ako, si Bradley, ay hinding-hindi ko ito bibitawan. Nagngingit-ngit si Bradley at gustong kumuha ng ibato, ngunit wala nang natira sa tabi niya. Nagpatuloy na lang siya, hindi ba't napakalakas ng pamilya Lee sa dulong hilaga. Mamaya, bubunutin sila ng batang Panginoong ito. Tingnan natin kung paano magiging mayabang ang gago na si Zio sa harap ko. Parehong inakala ni na Dojen at Dimitri na sinasabi lang ito ni Bradley dahil sa galit, kaya hindi nila ito isinapuso. Kung ang pamilyang Lee sa dulong hilaga ay madaling mapatay, paano pa kaya mamumukod tangi ang kanilang pamilyang Zing? Pinsan, kapatid, hindi ko nakita ang referee sa nakalipas na 2 araw, at hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Gusto mo ba siyang hanapin at pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin? Walang pakialam si Dojen sa matapang na salita ni Bradley. Humarap siya para tanungin si Dimitri, na tila medyo walang gana. Natakot si Dimitri sa pamilyang Lee sa dulong hilaga. Sa anumang kaso, ito ang teritoryo ng pamilyang Lee. Ang pagkakasala sa pamilyang Lee dito ay mas seryoso kaysa sa pagkakasala sa Philhall sa Nakajima. Nang marinig ang tanong ni Dojen, mabilis na umiling si Dimitri at ikinumpas ang kanyang kamay, kalimutan mo na yan, iwasan natin ang gulo. Sa pinakahilagang isla, nasa proteksyon ni Zio si Terence, hindi natin siya maaaring hawakan. Isa pa, walang magandang impresyon sa atin ang pamilya Lee. Kung guluhin tayo ni Terence, mapapahamak tayo ng malaki. Bradley, dapat alam mo ang lugar mo at huwag mong guluhin si Terence bago tayo umalis ng isla. Bago sila umalis sa isla, isa sa mga prinsipyo nila ay ang huwag makipag-alitan kay Terence, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumunod dito ng maayos. Ngayong bumalik na sila sa unang landas, bumalik na rin sila sa unang landas. Sumanghel si Bradley, hindi sumasang-ayon o gumanti. Sa kabilang banda, tumango si Dojen at sinabing, tama ang pinsan, hindi naman natin ito teritoryo. Na-offend na natin ang bahay ni Lee, kaya hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Mag-iisip tayo ng paraan para harapin si Terence pagbalik natin sa Nakajima. Tumayo si Dimitri at lumapit kay Bradley. Tinapik niya ang balikat ng kanyang apo at inalo ito, Bradley, hindi mo kailangang malungkot. May makukuha pa tayo ngayon. Mabuti na lang at nakatanggap si Terence ng sipil para sa atin. Isipin mo ang 400 milyong presyo sa subasta. Malaki ang kinita natin gamit ang pil na ito. Kapag nakapiling na natin si Ivan at muling umangat sa silangang kontinente, ano kaya ang magiging kalagayan ni Terence? Mukhang malungkot pa rin si Bradley, ngunit dahil sinabi na iyon ng kanyang lolo, wala na siyang masabi pa. Nag-aatubiling tumango siya at sinabing, alam ko. Nako, nawala si Marlon kahapon. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pupunta ako roon para tingnan ang sitwasyon at bumuo ng relasyon kay Ziking. Tama ito. Si Ziking ang batang Panginoon ng lungsod ng Yeo. Walang masama sa pagbuo ng magandang relasyon sa kanya. Malaking tulong siya sa atin pagbalik natin sa silangang lalawigan, nakangiting sabi ni Dimitri. Tumikim si Bradley at nagpakita ng ekspresyon ng pagsang-ayon. Alam ko. Sige, aalis muna ako. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang reaksyon ni na Dimitri at Dojen. Tumalikod na siya at lumabas ng silid. Tungkol naman sa makapangyarihang katulong na binanggit ni Dimitri, si Ziking, medyo nakaramdam siya ng pagkabalisa sa oras na ito. Wala na si Marlon, wala na si Tio Lee, at higit sa lahat, wala na si Tio Orleans. Walang pakialam si Ziking kung si Marlon at ang kanyang tiyuhing gwardya na si Lee ay patay o buhay, ngunit si Boyet ay isa sa iilang master sa Night Moon City.
Kung hindi dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, hindi sana siya nagpadala ng 2 early-stage mountain opening masters para protektahan siya. Kung isa sa kanila ang mamatay ng biglaan, si Ziking ay magiging target ng iba pa niyang mga kapatid kahit gaano pa siya kamahal ng kanyang ama. Gayunpaman, lahat ng ito ay nasa hinaharap pa, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Ang pinakamahalaga ay kung may mangyari kay Boyet, hindi sigurado si Ziking kung ligtas siya. Tiningnan ni Tia Liger si Ziking na pabalik-balik na naglalakad sa silid at hindi niya maiwasang magtanong, ang batang gobernador ng lungsod, ang tagal mo nang nawawala, at sa palagay ko ay patay na siya. Bakit hindi natin hingin ang tulong sa taong iyon para mag-imbestiga? Tutal, isa siyang lokal na tirano, kaya mas madali para sa kanya ang mangalap ng impormasyon kaysa sa atin. Kumaway si Ziking. Magkakilala lang tayo. Wala tayong tunay na pagkakaibigan. Natatakot ako na hindi madaling makakatulong ang kabilang panig. Isa pa, dahil sa katayuan niya, kahit gusto niyang tumulong, maaaring hindi ito gaanong epektibo. Mas mabuting huwag na lang siyang makipag-ugnayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.